Guys, andito kami sa bundok. Mga ilang linggo na kami dito, 7 days na kami dito. Wala akong damit, wala akong ano, kaya naglalaba ako. May nakilala ako, takas siya. Kontrata siya noon, pero ayaw niya ng trabaho sa contract niya, kaya tumakas siya sa amo niya. Binigyan siya ng cellphone ng amo niya, binigyan siya ng iPhone, tapos tumakas siya. Tapos syempre, natakot siya, at tinapon niya yung iPhone, baka daw ma-detect siya kung saan siya, tapos dalhin siya sa pulis. Pagtakas ka pala, halimbawa may kumuha sa'yo, kasi may humahawak sa kanya, magbabayad ka nga lang, magbabayad ka doon sa agent na humahawak sa'yo, may mga humawak sa mga takas. Magbabayad ka ng 300 dinar. Kasi sila magbibigay ng trabaho. Sila magbibigay ng trabaho sa'yo, kukontak, tapos sila ang magbibigay ng trabaho sa'yo, kaya magbabayad ka sa kanila ng 300 dinar. Pero pagkatapos nun, syempre, uupa ka ng bahay, wala kang matirhan, uupa ka rin sa kanila. Kumikita din sila sa'yo. Ganun pala ang, marami ding Pilipino ang tumatakas, sabi niya sa akin. Marami din daw Pinoy na kasama siya na takas. Para makatipid, kumukuha sila ng takas din na uupa doon sa parang apartment nila. Pero, pag takas ka, malaki ang, halimbawa kukunin ka, malaki ang ibibigay nilang sweldo sa'yo. Kasi oras lang eh. Tapos meron din na isang buwan, pag nagustuhan ka, tatawagin ka. Pero mas malaki yung kita nila, pero hindi rin sila nakakaipon. Kasi nga, lahat, bili nila. Tapos, ang nakakatakot pa doon, kasi pag lumabas sila, syempre, takot sila sa pulis kasi pag nakita nila, ng pulis, sinita ka, syempre, diretso ka nang uwi nun. Diretso ka na doon sa, uuwi ka na kaagad, wala kang dala kahit ano, uuwi ka na kaagad. Tapos, siyempre, taxi. Meron silang, hindi sila pwedeng kumuha ng taxi na dilaw. Kasi yung dilaw, yung parang, ng mga pulis. Basta yun ang kwento niya sa akin. Meron sila talagang taxi na tinatawagan, yung kulay puti. Sabi niya, ayaw daw nila sa mga dilaw kasi nga, mainit sa mata sa mga pulis. O diba? Pag uuwi naman siya, uuwi siya, bibili siya ng ticket para sa kanya, pero diretso na siya. Mapipending muna siya pero uuwi talaga siya. Ang hirap lang kasi pagtakas ka, pag nahuli ka, uwi ka talaga. Tapos wala talaga na ganun. Minsan, kulong pa. O diba, mahirap din ang tumakas. Buti ako, hindi ko naisipan tumakas. Pero sabi niya sa akin, sa sipag ko daw, malaki daw ang kikitain ko sa labas. Pero ayokong i-risk yung ko na tumakas para lang lumaki ang kita ko, 'di ba? Kasi nakakatakot kasi wala ka sa sarili mong bansa, takas ka, TNT ka. O 'di ba? Mas maganda na yung okay naman ako sa amo ko. Okay, may nag-encourage na rin sa akin na tumakas daw ako sa amo ko kasi mas malaki daw yung kita ko sa labas.